Ang unang pattern po natin para sa lesson 23 ay ang verb plain, i-adjective, i-adjective lang po siya, na-adjective, na, lalagyan nyo ng na, noun, lalagyan nyo ng no. Yan po is talky. Okay? Verb plain, yung verb lang po yung kailangan na plain, then i-adjective, na-adjective, nalalagyan nyo ng na, noun po, nalalagyan nyo ng no. Dilalagyan nyo po siya ng talky. Ulitin ko po, kapag po may talky yan, na-adjective na, then noun po is no, then yung i-adjective po, tanggalin nyo lang si des. Then kapag naman po verb plain, dictionary form, nai form, ta form, and nakata form, yan po ay talky. Okay? Talky nang ibig sabihin po is when. Or sa Tagalog po, yan po is kapag. Okay? So ngayon, meron po kayo ditong noong. Okay? Mamaya ko po i-explain kung kailan po nangyayari na noong po yung sentence po ninyo. So sa ngayon po is meron po kayong when dyan, or sa Tagalog po is kapag. Okay? So dito muna po tayo sa verb po na example. Tandaan po ninyo, yan po is talky, talky. Ang kanji po niyan is ang kanji po ng G. Okay? Kung naalala po ninyo, yung kanji po ninyo sa G, yan po is ganito. Okay? Yan po ang talky. Okay? So may kinalaman po siya sa oras. Okay? So ngayon, dito muna po tayo sa verb po. Sa verb po, ang kailangan po ay plain form. Okay? Ngayon, meron po tayong unang example. Kikai o tomemas. Okay? Kikai o tomemas. Then meron kayong toki. Okay? Akai botan o oshimasu. Kikai o tomemas. Meron tayong toki. Ano po ba ang plain form ng tomemas? Ang plain form po ng tomemas, yan po ay tomeru. Okay? Ngayon, tensi, bakit particle o siya? Yung sa lesson 23 po ninyo ng vocabulary, yun po is tomarimas. Kagaya ng sinabi ko, meron kayong intransitive sa transitive verb po. Okay? So, kikai o tomeru toki. Okay? Kikai o tomeru toki, akai botan o oshimasu. Okay? Kikai o tomeru toki, akai botan o oshimasu. Okay? Ngayon, anong ibig sabihin ngayon kapag ng akai botan o tomeru toki? Okay? Ang ibig sabihin po ng sentence na to ay kapag i-stop or kapag ititigil ang machine or i-stop ang machine, pipindutin ang pulang button. Okay? So, ulitin ko po, kapag i-stop ang machine, pipindutin ang pulang button. Okay po? Tandaan po ninyo yan. Or pwede nyo po sabihin na pipindutin ang pulang button kapag i-stop ang machine. Okay lang din po yun. Okay po? So, tandaan po ninyo ang ibig sabihin po ng kapag. Okay po, ibig sabihin po niyan, sa oras na gagawin mo to, or sa oras na, pwede rin po siyang sa oras kasi ako po, mas ginagamit ko po siya sa oras. Okay? Ibig sabihin, sa oras na i-stop mo ang machine, okay, pipindutin mo ang pulang button. Ibig sabihin, kapag nangyayari na, or kapag gagawin mo yung action mo, kunwari ito yung timeline ng action mo, okay, dito mo po isipin, o dito mo po gagawin na pipindutin po yung pangalawang sentence, or gagawin yung kabilang sentence. Hindi po siya magkaiba ng timeline. Okay po? Ibig sabihin, para mas maintindihan po ninyo, kung ito po yung oras, no? Kung dito po kayo, kikai o tomeru toki, kung dito po yung oras na i-stop mo yung machine, okay? Dito nyo po gagawin yung action mismo sa oras po ng timeline na to. Okay? Para ma-accomplish po ninyo yung sa may toki po. Okay? Bakit ko po in-explain po to? Kasi mamaya, meron din po kayong to. Baka maguluhan po kayo. Pero magkaiba naman po sila ng meaning. Okay? So, tandaan nyo lang po dito, ang ibig sabihin po ng toki is kapag. Okay? Kapag, pero hindi po siya yung if, ha? Yung kapag umulan ganito, hindi po yun ganun, ha? Hindi po yan ganyan. Okay? Iba po yan. Okay? Kapag gagawin nyo yung action, ngayon, ano yung gagawin po ninyo? Okay po, katulad po nito, kapag tinigil ang machine or kapag i-stop ang machine, pipindutin mo lang yung pulang button. Okay po, ganun po siya.
Next po. Imi ga wakarimasen. Imi ay meaning. Wakarimasen ay hindi alam. Toki, sensei ni kite kudasai. Okay? Imi ga wakarimasen. Sensei ni kite kudasai. Okay, ngayon, nagkaroon po tayo rito ng wakarimasen. Gagawin po natin siyang plain form kasi meron po tayong toki. Ano po bang plain form ng wakarimasen? Ang plain form po ng wakarimasen ay wakaranai. So, meron po tayong imi ga wakaranai toki sensei ni kite kudasai. Imi ga wakaranai toki sensei ni kite kudasai. Okay po? So, imi ga wakaranai toki. Nagkaroon tayo ng wakaranai toki dito. Kagaya ng sinabi ko, it's either kapag, noong, or dagdagan ko na rin po ng sa oras ng sa oras. Okay po? So, imi ga wakaranai toki. Okay? Imi ga wakaranai toki. Anong ibig sabihin po niyan? Kapag hindi alam ang meaning, ngayon, anong gagawin mo? Sa oras na hindi mo alam ang meaning, anong gagawin mo? Sensei ni kite kudasai. Okay? Sabi sa kanya, imi ga wakaranai toki. Kapag di mo alam ang meaning, sensei ni kite kudasai. So, ang ibig sabihin po ng sentence na to ay so, kapag hindi alam ang meaning, magtanong ka sa teacher. Kapag hindi alam ang meaning, magtanong ka sa teacher. Okay? Pwede rin po siyang baliktad kung ganun po yung translation po ninyo. Kagaya ng sinabi ko nga dati, di ba dapat hindi simula sa dulo? Pwede nyo rin pong sabihin na magtanong ka sa teacher kapag hindi mo alam ang meaning. Magtanong ka sa teacher kapag di mo alam ang meaning. Pwede nyo rin pong sabihin na sa oras na hindi mo alam ang meaning, magtanong ka sa teacher. Pwede din pong ganon. Okay po? So, tandaan po ninyo, ang toki po, ibig sabihin po niyan is kapag or sa oras na. Okay? Sa oras na ganito, gagawin nyo po yung verb po or kung ano man po yung gagawin po ninyo. Okay? Next po, toshokan. Toshokan de. Toshokan yan po is library. So, toshokan de. Hon o karimas. Toki, kado ga irimas. Toshokan de hon o karimas. Kado ga irimas. Meron tayong karimas dito. Siyempre, meron tayong toki. Gagawin po natin siyang plain form. Okay? Ano po bang plain form ni karimas? Ang plain form po ni karimas ay kariru. Okay? Baka may nagsagot sa inyo ng karu. Hindi po karu. Ang kariru po is kasama po sa special po sa group 2. Okay? So, toshokan de hon o kariru toki kado ga irimas. Toshokan de hon o kariru toki kado ga irimas. Ngayon, ano pong ibig sabihin po ng ganyan? Okay? So, meron tayong toshokan de hon o kariru toki. Pwede po tayong ganito mag-translate. So, kapag manghihiram ng libro sa library, kailangan ng card. Kapag manghihiram ng libro sa library, kailangan ng card. Okay po? Or, pwede nyo rin pong sabihin na kailangan ng card kapag manghihiram ng libro sa library. Okay po? Ulitin ko po, kahit po anong translation doon, okay lang po. Pwede nyo rin pong sabihin na sa oras na manghihiram ng libro sa library, kailangan ng card. Okay po? Pwede rin po ganon. Okay? Kaya nga po nilagay ko po ang mga ibig sabihin po niya, lalo na po sa Tagalog po, kung mas magaling po kayo. Kung mas magaling po kayo sa English, mas maganda po kung kayo po is okay na okay doon. Okay po? So, tandaan po ninyo, ang kailangan po sa toki is verb plain form po. Okay po? Next po, meron tayong nihon ikimashita. Then, meron tayong toki. Then, sono kamera o kaimashita. Nihon ikimashita, sono kamera o kaimashita. So, meron po tayo ikimashita dito, then meron tayong toki. Okay?
Gaya ng sinabi ko, plain form po ang kailangan. Ano po bang plain form ng ikimashita? Ang plain form po ng ikimashita ay itta. So, meron tayo nihon e itta toki, so no kamera o kaimashita. Nihon e itta toki, so no kamera o kaimashita. Okay, ngayon, kung kayo mag-iisip ng translation nito, ang iisipin nyo kapag pumunta, hindi po yan ganun. Okay? Katandaan po ninyo sasabihin ko. Kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayong noong dito. Okay? Nagiging noong ang translation po niyan sa Tagalog kapag po ang dulo po niyan is nakamashita or naka-past tense po. Okay? Ulitin ko po. Nagiging noong ang ibig sabihin niyan kapag ang dulo, yung dulo po hindi po yung gitna, yung dulo po ay naka-past tense or nakamashita po. Okay? So, tandaan nyo po yan. So, nihon e itta toki, so no kamera o kaimashita. Ngayon, ano po bang ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin po niyan is noong pumunta ako sa Japan, binili ko ang camera na iyan. Noong pumunta ako sa Japan, bumili ako ng camera na yan. Okay? So, ganyan po ang ibig sabihin po ng toki po ninyo. Tandaan nyo lang po, kagaya ng sinabi ko, kapag mashita po na sa dulo, ang ibig sabihin na po ng sentence po ninyo ay noong. Then, tandaan ninyo, sa verb po, ang kailangan po nyo is verb plain. Okay po? Ngayon, halimbawa, sasabihin ko, may translate po ako sa inyo. So, kapag sasabihin nyo po is, kapag a-absent sa company. Okay ni? Okay po. So, kapag a-absent sa company. Kapag a-absent sa company, so, tatawag sa leader. Okay? Tatawag sa leader. So, paano po siya? Paano ba sasabihin yung a-absent sa company? So, siya po is, kaisha o yasumu toki. Ano yung tatawag? Denwa kakimas sa leader. So, rida ni denwa o kakimas. Kaisha o yasumu toki, rida ni denwa o kakimas. Okay? So, yun po ang ibig sabihin niya. Okay? Halimbawa, sasabihin po natin, ganito naman po. Okay? Kapag pupunta sa ibang bansa. Okay? Kapag pupunta sa ibang bansa. Okay, paano ba sabihin nyo pupunta sa ibang bansa? Ang ibang bansa po is gaikoku. So, yan po is gaikoku e ikimas. So, kapag pupunta sa ibang bansa, gaikoku e ikutoki. Okay? Gaikoku e ikutoki. Kapag pupunta sa ibang bansa, kailangan ng passport. Okay? Kailangan ng passport. Ano bang ibig sabihin ng kailangan? Baka iniisip nyo is nakireba, narimasen. Hindi po ganun yun. Ang kailangan po, kailangan mo ng noun, yan po is yung irimas. Okay? Yung kailangan na nakireba na rimasin is kailangan gawin yung verb. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Ang sinabi ko lang naman po is kailangan ng passport. Ulitin ko po, kapag pupunta sa ibang bansa, kailangan ng passport. Paano po sasabihin yan? So, ganito po. Gaikoku e ikutoki pasupoto ga irimas. Gaikoku e ikutoki pasupoto ga irimas. Okay? So, ganun lang po gumagawa ng sentence po ninyo sa verb. Ang kailangan nyo lang po is verb plain form po. Okay? So, tatandaan po ninyo, yan po ang kailangan ninyo sa verb plain toki. Next naman po nating pag-aaralin is para naman po sa i-adjective. Pero toki pa din po siya. Sa i-adjective po, yung plain form po, lalagyan nyo lang, tatanggalin nyo lang po si des. Okay? Yung present po na i-adjective, tatanggalin nyo lang po si des. Yun lang po yung kailangan po ninyo sa toki po dito. Yung toki pa din po dito, ang ibig sabihin po pa din po niya is yung kapag. Or kaya nga po, sa oras lang, or kaya naman po, noong. Maalin po doon, okay lang po. Okay? Tandaan po ninyo, sa i-adjective po, tatanggalin nyo lang po si des. Okay po? Ngayon, tingnan po ninyo yung unang example natin. Nemui des, kohi o nomimas. Nemui des, kohi o nomimas. Ngayon, meron tayong toki dito, then meron tayong nemui.
kagaya ng sinabi ko kanina, sa i-adjective po, ang gagawin nyo lang po is tatanggalin nyo lang naman po si des. Okay po? Kung meron tayong nemoy des, ngayon magiging ganito lang po siya. So, nemoy toki, kohi o nomimasu. Nemoy toki, kohi o nomimasu. Okay, ngayon, nagkaroon tayo ng nemoy toki. Ibig sabihin, sa oras na nemoy, ibig sabihin po is sleepy. Sa oras na inaantok ka, kung ito yung oras na inaantok ka, ano yung ginagawa mo sa oras na yon? Okay? So, nemoy toki, ang nilagay ko po dyan is kohi o nomimasu. Nemoy toki, kohi o nomimasu. Ngayon, anong ibig sabihin po niya? Kapag inaantok, umiinom ng kape. Kapag inaantok, umiinom ng kape. Okay po. Ngayon, syempre, depende po yan sa inyo. Nemoy toki, ano bang ginagawa ng iba? Nemoy toki, kao o araimasu. Okay, kapag inaantok, pinupunasan po nila yung kanilang or hinugasan po nila yung kanilang mukha para hindi po sila antukin. Kayo, depende po sa inyo yan. Kayo po ang bahalang magawa ng sentence po ninyo. Basta kapag sinabing nemoy toki, ano yung ginagawa nyo kapag or sa oras na inaantok po kayo. Okay po? Next po, meron po tayong karada. Huwag po kayong maguguluhan dito kasi almost the same po sila ng kanji ng Yasumi. Ang pagkakaiba lang po nila sa Yasumi, ito pong karada, meron po siya dito sa gitna, meron pong linya po. Yung Yasumi po is wala po. Okay, so karada no choshi. Choshi yan po is condition. Karada no choshi ga warui desu. Byouin e ikimasu. Karada no choshi ga warui desu. Byouin e ikimasu. Okay, ngayon meron tayong warui desu. Then meron tayong toki. Ngayon, syempre kagaya ng sinabi ko, sa i-adjective tatanggalin nyo lang naman po si des. Okay po? So warui des, kapag gagawing plain form, yan po is magiging warui. So meron tayong karada no choshi ga warui toki, byouin e ikimasu. Karada no choshi ga warui toki, byouin e ikimasu. Okay. Meron tayong karada no choshi ga warui toki. Kagaya ng sinabi ko, ang karada is body, choshi is condition. Nagkaroon tayo ng warui toki. Ngayon, anong ibig sabihin po nito? So kapag hindi maganda ang kondisyon ng katawan, ibig sabihin, kapag sinabi nyo karada no choshi ga warui desu, ibig sabihin no masama ang pakiramdam. Okay? Kaya kapag sinabing karada no choshi ga warui toki, it's either kapag hindi maganda ang kondisyon ng katawan or kapag masama ang pakiramdam. Yun po ang ibig sabihin niyan. Okay? Kapag masama ang pakiramdam, byouin e ikimasu. So pupunta sa ospital. Okay po? Ganun po siya. Pwede nyo rin sabihin po siya na turutin ko karada no choshi ga warui toki. Kapag masama ang pakiramdam po ninyo, ano po bang ginagawa ninyo? Okay, kapag masama ang pakiramdam, kusuri o nomimasu. Karada no choshi ga warui toki, kusuri o nomimasu. Okay lang po yun. Pwede nyo rin sabihin na kapag masama ang pakiramdam, nagpapahinga. Karada no choshi ga warui toki, yasumimasu. Okay lang din po yun. Okay po? So, ganyan po sa i-adjective po. Okay? Tandaan po ninyo. Tatanggalin nyo lang naman po si des. Okay? Next po. Sabishi des. Ongaku o kikimasu. Sabishi des. Ongaku o kikimasu. So, meron tayong sabishi nang ibig sabihin is lonely or sad. Okay? Ibig sabihin malungkot. Okay po? So, sabishi des. Ngayon, meron tayong toki. Siya po is magiging sabishi toki ongaku o kikimasu. Sabishi toki ongaku o kikimasu. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng sabishi toki? So sabishi toki ongaku o kikimasu, ang ibig sabihin po nito ay
So kapag malungkot, nakikinig or makikinig ng music. Kapag malungkot, nakikinig ng music. Kayo, kapag po ba kayo malungkot, ano pong ginagawa ninyo? Halimbawa, ako, sa Bishi Toki, eiga o mimas, manonood ng movie. Kayo po, ano po bang ginagawa ninyo? Sa Bishi Toki, anong ginagawa ninyo? Halimbawa, sabihin ninyo, sa Bishi Toki, naglilinis. Sa Bishi Toki, soju shimasu. Depende po, sa Bishi Toki, dansu shimasu. Nagsasayaw po. Pwede rin po yung mga ganon. Okay po? So, tandaan nyo lang po sa i-adjective, wala naman pong kakaiba. Katulad pa rin po ng dati yan. Ang nangyayari po is tatanggalin nyo lang naman po si des. Yun lang naman po yung mahalaga po sa i-adjective. So, yung meaning po ng toki sa i-adjective, ganun pa din po. Kapag or sa oras na. Sa oras ng gantong adjective, ginagawa mo yung isang action. Tandaan ninyo, kailangan nyo ng sentence 1 at sentence 2 po pag gumagamit ng toki. Kaya nga po sa oras nang nangyayari to. Halimbawa, sabihin po ninyo, kapag malamig, okay, ano ba yung malamig? Samoy. Samoy, toki. Okay, kapag malamig, ano bang mga ginagawa nyo kapag malamig? So ako, kapag malamig, samoy, toki, atatakay, rio-rio, tabimas, kumakain ako ng mainit na pagkain. Tama naman po, kayo po kaya. So samoy, toki, pwede nyo rin sabihin na umiinom ng kape. Kapag malamig, samoy toki, kohi o numimas, umiinom ng kape. Ngayon, paano naman po kapag mainit? Okay po. So kapag mainit naman po, ayan po is magiging atsui toki. Ano ginagawa ninyo? So pwede nyo sabihin na atsui toki, tsumitai, jusu o numimas. Okay lang din po yon. Okay? So tandaan po ninyo sa i-adjective po, tanggalin nyo lang naman po si des. Yung meaning po, kapag or sa oras ng, or sa English po, ang ibig sabihin po niyan ay when. Next naman po is para naman po sa na-adjective. Okay, sa na-adjective po, madali lang. Kasi sa na-adjective, kapag may na-adjective kayo, then meron kayong toki, ang ilalagay nyo lang is yung na. Okay po, na-adjective na may toki, maglalagay kayo ng na sa gitna. Yun po ang kailangan yung tandaan. Pero yung ibig sabihin po, same pa din po siya. Okay? Ngayon, tingnan po natin ang example po natin. Meron po tayong hima des, eiga o mimas. Hima des, eiga o mimas. Okay, ngayon, hima des. Okay po, hima din meron tayong toki dito. Kagaya ng sinabi ko, kapag meron kayong na-adjective, tapos meron kayong toki, ang ilalagay po natin is na. So, hima des, magiging ganito po siya. So, hima na toki, eiga o mimas. Hima na toki, eiga o mimas. So, meron na tayong hima no toki. Okay. Kagaya ng sinabi ko, ang translation pa din po niyan is parehas pa din po. Okay. Pwede kayong mauna dito or pwede kayong mauna dito. Pwede po siyang ganito. So, ganito po. Hima no toki, eiga o mimas. Ganito po ang translation po niyan. Okay? Kapag free time, manonood ng movie or nanonood ng movie. Kapag free time, ibig sabihin, sa oras na free time ka, ano yung ginagawa mo sa oras na yon? Okay po? Yun po yung gusto kong explain po sa inyo palagi kapag toki po ang ginagamit po ninyo. Okay? So, sabi ko, hima na toki, eiga o mimas. Kapag free time ako, nanonood ako ng movie. So, kapag free time, nanonood ng movie. Kayo, hima na toki, nanyo shimasu ka. Anong ginagawa po ninyo? Okay po? So, possible kapag hima no toki, mga ginagawa ninyo, possible naglalaba. So, hima no toki, sentaku shimasu. Pwede naman pong madami. Hima na toki, sentaku shitari, soji shitari, shite imasu. Pwede rin po yung ganon. Okay po? Basta tandaan po ninyo kung ano yung ginagawa ninyo sa oras na depende sa adjective, sa noun, or sa verb ninyo, ano pa yung action na ginagawa po ninyo. Okay? So, yun po yung kailangan nyo tandaan. Kagaya ng unang sentence natin na hima na toki, eiga o mimas. Sa oras na free time ako, ginagawa ko is nanonood ako ng movie. Okay po? Next po, pangalawang example po. Meron po tayong machiga nigiyaka des. Machiga nigiyaka des. Okay po? So, meron tayong machiga nigiyaka des. Okay.
Ngayon, totemo tanoshi desu. Totemo tanoshi, ibig sabihin po niyan is sobrang masaya. Okay. So, machi ga nigiyaka desu. Meron tayong nigiyaka na adjective, then meron tayong toki po dito. Okay. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, na adjective na may katabing toki, ang idudugtong nyo po dyan ay na. Okay. So, nigiyaka desu, then toki, yan po is magiging so, nigiyaka na. Okay? So, machi ga nigiyaka na toki, totemo tanoshii desu. Machi ga nigiyaka na toki, totemo tanoshii desu. Okay po. So, meron tayong machi ga nigiyaka na toki. Ngayon, paano ang translation po niyan? Yan po is magiging okay? Kapag lively ang city, sobrang saya. Or sobrang saya kapag lively ang city. Ulitin ko po, pwede kayong mag-translate simula dito na kapag or sa oras na lively ang city, sobrang saya. Okay po. Pwede rin po kayong mag-translate sa pinakadulo. Pwede nyo pong sabihin na sobrang saya kapag lively ang city. Maalin po dyan is okay lang po. Okay po. Basta tandaan po ninyo, sa oras po na may ganito kayo, nangyayari pa po yung isang action po doon. Okay po. So, tandaan po ninyo sa na-adjective po. Na-adjective na may toki, ang kailangan lang po ninyo ay yung na. Next naman po is para naman po sa noun po. Okay? Sa noun naman po, ang lalagay naman po natin is no. Noun no toki. Noun no toki. Okay po. So, noun po, kailangan nyo pong ilagay ay no. Okay? So, meaning po, same pa din po sila kapag noong or sa oras na. Okay po? So, ngayon, meron po tayong una example. Yasumi desu toki sentaku shitari souji shitari shite imasu. Yasumi desu sentaku shitari souji shitari shite imasu. Ngayon, meron tayong yasumi desu dito. Yasumi desu, noun po siya. Then, meron po tayong toki po dito. Okay? So, toki po, meron tayong noun, then meron tayong toki. Okay? Kagaya ng sinabi ko, kapag meron kayong noun, tas meron kayong toki, ang kailangan po nating ilagay is no. Okay po? So, yasumi desu, then meron tayong toki. Siya po is magiging okay? Yasumi no toki sentaku shitari souji shitari shite imasu. Yasumi no toki sentaku shitari souji shitari shite imasu. Okay? So, tandaan po ninyo, magkaiba kapag sa verb. So, meron kayong kunwari na kaisha o yasumu toki at meron kayong yasumi no toki. Tandaan ninyo, kapag verb po, ang kailangan natin is plain form. Kapag naman po noun, ang kailangan natin is no. Okay po? So, yasumi no toki sentaku shitari souji shitari shite imasu. Ang ibig sabihin po nito ay okay? Kapag rest day, naglalaba, naglilinis, at iba pa. Okay po. Kapag rest day, yasumi no toki, naglalaba, naglilinis, at iba pa, or kung ano-ano pa. Okay po. Tandaan ninyo, sa oras na rest day po ninyo, kung ito po yung oras na rest day po kayo, kung ano po yung ginagawa po ninyo doon, ganyan po yan. Diyan po kayo gumagamit ng toki. Okay po, tandaan po ninyo mabuti po yan. Okay po, kaya gaya ng sinabi ko, pwede nyo rin sabihin na sa oras na rest day, pwede po yung ganun para mas madali po ninyo maisip po siya. Okay po, next po, gakusei desu amari benkyou shimasen deshita. Gakusei desu amari benkyou shimasen deshita. Okay? Ngayon, so meron tayong gakusei desu, then meron tayong toki dito. Okay, so gakusei noun po yan, then meron tayong toki. Gakusei na noun dead ng toki, kagaya ng sinabi ko, ang ilalagay po natin is no. So, gakusei desu toki, siya po is magiging gakusei no. So, gakusei no toki, amari benkyou shimasen deshita. Gakusei no toki,
amari benkyo shimasen deshita. Okay, so meron tayong gakusei no toki amari benkyo shimasen deshita. Kung naaalala po ninyo ang sinabi ko po sa inyo noon, kapag ang dulo ng sentence po ninyo, yan po is naka-past tense, hindi na po siya kapag. Okay? So, siya po ay noong na po. Ngayon, sensei, bakit po ito naka-past tense at ito po is hindi naka-past tense? Okay? Hindi po related sa isa't isa yan. Basta tandaan nyo lang po, kapag po yan is i-adjective, na-adjective, noun po, ang kailangan nyo lang po dyan is mga present tense po. Kung naka-negative man po sila, okay lang po. Pero ang kailangan po ninyo is present tense lang po. Kahit sa libro po ninyo, present tense lang po ang nakalagay po yan. Present affirmative po, present positive po ang nakalagay po ninyo. Okay po? Kaya hindi po siya magiging past tense. So, gakusei, yan po is no toki. Okay po? Wala pong relasyon po yan kung yan po is naka-past tense or hindi. Mamaya i-explain ko po sa inyo kung paano po siya gamitin po. Okay po? Kung paano po kung may past tense po yung dulo tapos yung gitna po is yung may toki po is hindi naka-past tense, sabihin ko po mamaya sa inyo. Okay po? So, gakusei no toki amari benkyo shimasen deshita. So, ang ibig sabihin po nito ay okay? Noong estudyante ako, hindi masyado or hindi gaanong nag-aral. Okay? Noong estudyante ako, hindi gaano or hindi masyadong nag-aral. Okay po? Kasi meron tayong amari dyan or not so. Okay po? Yung meron kayong benkyo shimasen deshita. Kaya yun is naging noong. Kasi diba sabi ko nga, kapag past tense yung dulo, yan po is magiging noong. Ang ibig sabihin po, hindi na po kapag. Okay po? So next po, meron tayong kodomo des. Then meron tayong toki dito. Kodomo des, then meron tayong toki. Then yoku umi e ikimashita. Kodomo des, yoku umi e ikimashita. Ngayon, kodomo des, noun po yan, then meron tayong toki. Kagaya ng sinabi ko, kapag meron kayong noun po, then meron kayong toki, yan po is lalagyan nyo po ng particle no. So, kodomo des, then toki, yan po is magiging kodomo no toki, yoku umi e ikimashita. Kodomo no toki, yoku umi e ikimashita. Okay po? So ngayon, nagkaroon na po tayo ng kodomo no toki. So kodomo no toki, yoku umi e ikimashita. Tandaan niyo, dulo na naman po is naka-past tense po. So ang ibig sabihin po ng sentence natin is noong. Okay po? So kodomo no toki, yoku umi e ikimashita. Ang ibig sabihin po nito ay noong bata pa, palaging pumupunta sa dagat. Noong bata pa, palaging pumupunta sa dagat. Okay po? So, tandaan po ninyo, ang kailangan nyo lang po sa no is, sa noun po ay no. Okay? Ngayon, paano po siya pagsisentence? Isang buo na po siya. Okay po? Siyempre, kailangan alam ninyo kung ano yung word na gagamitin ninyo. Kung verb po ba siya? Kung na-adjective po ba siya? Kung i-adjective po ba siya? Kung noun po ba siya? Kasi magkakaiba po sila eh. Okay po? Sa i-adjective, tatanggalin nyo sa des. Sa na-adjective naman po, ilalagay nyo si na. Sa noun naman po, ilalagay nyo si no. Pero kapag naman po sa verb po, ang kailangan nyo lang po doon is plain form. Kaya medyo madali po siya. Okay po? Tandaan po ninyo, ang toki, ang ibig sabihin po ng toki is kapag or pwedeng sa oras lang or pwede rin po siyang noong kung sakaling past tense na po ang dulo po ninyo. Okay? So yan po yung kailangan nyo pong tandaan sa pattern po na toki. Okay. Ngayon naman po sasabihin ko po sa inyo kung ano po ang kaibahan po kapag po ang katabi ng toki is dictionary form or kaya naman po ta form. Okay po? So meron po silang pagkakaiba sa meaning po nila. Okay? Ngayon, tingnan nyo muna po yung una example. Meron po tayong Philippine e kairu toki o miyagi o kaimashita. Meron din tayong Philippine e kaita toki o miyagi o kaimashita. Okay? Almost the same po sila, parehas din po silang tama. Okay po? Ang pagkakaiba lang po, meron kayong kairu toki sa kaita toki. Okay? Kayo, sana maisip ninyo ang kaibahan po ng dalawang ito.
Okay po? Ngayon, ano po ba ang kaibahan po ng dalawa? I-translate muna po natin sila. So, Philippine ne Kairo Toki Umiyagi o Kaimashita. Ang ibig sabihin po nito ay noong tayo gawa naka-past tense yung dulo. So, noong So, noong uuwi ng Pilipinas, bumili ng pasalubong. Noong uuwi ng Pilipinas, bumili ng pasalubong. Ngayon, tingnan natin yung pangalawa. Philippine Kaita Toki Umiyagi o Kaimashita. Ang ibig sabihin po nito ay so, noong umuwi ng Pilipinas, bumili ng pasalubong. Okay, ngayon, tingnan natin ulit ha. Philippine Kairo Toki Umiyagi o Kaimashita. Tingnan nyo po yung dulo. Meron tayong Kairo Toki. Ibig sabihin, hindi pa po kayo nakakauwi ng Pilipinas. Pauwi pa lang po kayo. Ngayon, dun nyo po ginawa yung action ninyo. Ano yung action na ginawa ninyo? Umiyagi o Kaimashita. Siguro, nasa airport pa lang po kayo. So, Umiyagi o Kaimashita. Doon na kayo bumili ng pasalubong po ninyo. Ngayon, tingnan niyo yung second sentence. Philippine Kaita Toki Umiyagi o Kaimashita. Philippine Kaita. Ibig sabihin, nasa Pilipinas ka na po. Doon ka pa lang po bumili ng pasalubong. Okay? Yan po yung pagkakaiba ng dalawa. Okay po, tandaan ninyo, dapat yung sentence na gagawin nyo sa Toki, dapat po tama po mismo sa gusto nyo pong sabihin. Okay? Halimbawa, sabihin mo, doon ka bumili sa Japan ng pasalubong. So, Philippine Kairo Toki Umiyagi o Kaimashita. Ngayon, hindi ka naman bumili ng pasalubong sa Japan. Bumili ka naman pagkarating mo na sa Pilipinas. So, Philippine Kaita Toki Umiyagi o Kaimashita. Same na tama po sila. Magkaiba lang po sila ng thought po ng sentence. Okay, ngayon, para mas maintindihan nyo pa, tingnan nyo po yung pangalawang example. Uchi o deru toki denki o keshite kudasai. Okay? Uchi o deru toki denki o keshite kudasai. Meron tayo namang uchi o deta toki denki o keshite kudasai. Ngayon, tingnan natin kung anong ibig sabihin. Uchi o deru toki denki o keshite kudasai. Ang ibig sabihin po niyan is so, kapag lalabas ng bahay, patayin ang ilaw. Kapag lalabas ng bahay, patayin ang ilaw. Ngayon, meron tayong next example. Uchi o deta toki denki o keshite kudasai. So, ang ibig sabihin naman po nito is so, kapag lumabas ng bahay, patayin ang ilaw. Meron tayong kapag lalabas at meron tayong kapag lumabas. Okay. Ngayon, magkaiba din po sila. Kapag sinabi mong uchi o deru toki denki o keshite kudasai, ibig sabihin, bago ka lumabas, kailangan mapatay mo na po yung ilaw. Okay po? Sabihin, bago lumabas, kailangan mo na pong mapatay yung ilaw. Yun po yung ibig sabihin ng deru toki. Ngayon, kapag naman sinabi yung uchi o deta toki denki o keshite kudasai, ibig sabihin, pagkalabas mo ng bahay, doon mo palang papatayin yung ilaw. Ibig sabihin, kung ang switch ng bahay ninyo is nasa labas ng bahay ninyo, yun po yung uchi o deta toki. Pero kapag naman ang switch po ninyo nasa may pintuan po ninyo bago lumabas, ang gagamitin po ninyo is uchi o deru toki. Okay? Yun po yung kailangan yung tandaan dito. Kaya depende po sa sitwasyon po. Okay po? Depende po kung dapat po ba past tense na or hindi pa po. Okay po? So tandaan nyo po mabuti yan. Okay? Kaya tandaan nyo, dapat mas maganda yung translation po ninyo is sa oras na. Okay? Sa oras na nalabas ng bahay or sa oras na lumabas ng bahay, patayin ng ilaw. Bakit lumabas pa? Diba? Kung ang switch naman po is nasa loob. Okay? Halimbawa, sasabihin nyo, sa oras na, okay, ngayon, kailan po ba kayo nag-greetings po? Kapag pumasok na or kapag lumabas na, kapag pumasok na or kapag papasok ng classroom. Kung ang sagot po ninyo is kapag papasok, yan po is, heya ni hairu toki
aisatsu shimasu. Okay po? Kapag naman po is nakapasok na kayo, doon pa lang kayo mag-aisatsu or mag-greetings po, yan po is heya ni haita toki aisatsu shimasu. Same na tama po, magkaiba lang po sila ng meaning. Sana po maintindihan nyo po ang pagkakaiba po ng dalawa. Next naman po is tuturo po natin kung ano po yung mga possible na interrogative po para po sa toki. Okay po? Yung mga possible na interrogative po para po sa toki. Okay, ngayon, tingnan po natin yung unang example po natin. Meron po tayong Donna toki nakimasu ka? Donna toki nakimasu ka? Okay. Ito po yung magandang tanong kapag po itatanong ninyo kung sa anong oras. Okay po? Or kapag hinahanap po ninyo yung mismong toki. Okay po? So, donna toki nakimasu ka? Nakimasu, ibig sabihin po niyan is to cry. Yan po is umiiyak. Okay? Donna toki nakimasu ka? Tandaan ninyo yung pananong. Donna toki, ibig sabihin sa anong. Okay? Or sa anong sitwasyon ka umiiyak. Okay po? So, donna toki nakimasu ka? Ibig sabihin po nito ay sa anong oras ka umiiyak? Or pwede nyo pong sabihin na sa anong sitwasyon ka umiiyak. Okay po? Pwede pong sa anong oras ka umiiyak. Or pwede nyo sabihin na sa anong sitwasyon ka umiiyak. Or anong klaseng sitwasyon ka umiiyak. Pwede rin po yung ganong translation. So, anong klaseng sa anong klaseng sitwasyon ka umiiyak. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po yung sagot ko. Sabishi toki nakimasu. Sabishi toki nakimasu. Okay? So, nasagot po ako ng i-adjective. Kaya ang nilagay ko lang po is sabishi toki. Okay? Pero pwede po siyang lahat. Pwede po siya sa adjective. Pwede rin po siyang verb. Wala pong problema po yan. Basta tandaan po ninyo, ang pananong po ninyo is donna toki. So, donna toki nakimasu ka. Sagot ko po is sabishi toki nakimasu. Na ang ibig sabihin po nito ay kapag malungkot, umiiyak. Or kapag nag-iisa or lonely, umiiyak. Okay po? So, tandaan nyo po ang pananong pong donna toki. Then, depende na po kayo sa kasunod po. Pwede nyo pong sabihin na donna toki eiyakon o tsukemasu ka? Donna toki eiyakon o tsukemasu ka? Okay po? Ibig sabihin, sa anong klaseng sitwasyon mo binubuksan ang aircon? Ganun po siya. Okay? Next po, atsui toki. So, meron tayong atsui toki. Hindi na po natin kailangan hanapin yung donna toki kasi meron tayong atsui toki. Ang bago naman po ngayon is dou shimasu ka? Okay? Atsui toki, dou shimasu ka? Okay. Ang ibig sabihin po ng dou shimasu ka is what will you do? Okay po? Ano ang gagawin mo? Kaya lang meron din po kayong nani o shimasu ka, ano ang gagawin mo? Ngayon, meron po silang pagkakaiba. Ngayon, tingnan muna po natin, no? Atsui toki dou shimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay so, ano ang gagawin mo kapag mainit? Ngayon, huwag kayong magugulan sa interrogative na dou shimasu ka, ha? Maalala po ninyo, meron kayong dou shimashita ka? Ibig sabihin nun is what happened? Anong nangyari? Okay, yun po ang ibig sabihin nun. Sabihin, kapag nakita niya nakatulala ka, dou shimashita ka, anong problema mo? Yun po ang ibig sabihin nun. Meron din po kayong dou desu ka? So, yung dou desu ka naman po is tinatanong po kung anong klase. Okay? Yung dou shimasu ka, ang ibig sabihin po is ano ang gagawin mo. Kaya lang yung dou shimasu ka po yan, ang ibig sabihin po niyan is ano ang gagawin mo para masolve mo yung unang sentence mo. Okay? Para mas maintindihan, tingnan nyo po to. Atsui toki dou shimasu ka? Ibig sabihin kapag mainit. Kapag mainit, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo para hindi mo na maramdaman to? Or ibig sabihin po ng dou shimasu ka is pagbibigay po ng solusyon. Humihingi po siya ng solusyon po. Okay po? Kung ano ang gagawin.
Okay po? So, atsui toki dou shimasu ka? So, atsui toki dou shimasu ka? Ang nilagay ko pong sagot is, atsui toki tsumetai jusu o nomimasu. Atsui toki tsumetai jusu o nomimasu. So, ang ginawa ko dito, sumagot ako ng dou shimasu ka, di ba mainit? Ano bang ginagawa natin para masolusyonan po natin o para magkaroon tayo ng magandang gagawin po para hindi na po natin maramdaman yung unang sentence po natin. So, meron tayong atsui toki dou shimasu ka? Ang sinagot ko po is atsui toki tsumetai jusu o nomimasu. So, ang ibig sabihin po ng sagot ko ay okay? Kapag mainit, iinom ng malamig na juice. Kapag mainit, iinom ng malamig na juice. Okay? Tandaan ninyo, magkaibang dou shimasu ka sa nani o shimasu ka. Pag sinabi mong atsui toki nani o shimasu ka, anong ginagawa mo lang kapag mainit? Okay? Halimbawa, anong ginagawa mo kapag may, depende po yan sa mga ginagawa po ninyo. Pero kapag sinabi mong atsui toki dou shimasu ka, anong ginagawa mo kapag mainit para mas masolusyonan mo yung mainit? Yun po ang ibig sabihin ng dou shimasu ka. Okay po. Ngayon, tignan po natin yung susunod. Yasumi no toki nani o shite imasu ka? Yasumi no toki nani o shite imasu ka? Tingnan niyo po to. Yasumi no toki nani o shite imasu ka? Ang nalagay ko pong tanong dito is nani o shite imasu ka? Okay. So, yasumi no toki nani o shite imasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay so, kapag rest day, ano ang ginagawa mo? Ibig sabihin, ito yung rest day po. Ano ang ginagawa mo sa rest day mong yan? Tingnan natin. So, yasumi no toki eiga o mitari, onga ko kitari shite imasu. Yasumi no toki eiga o mitari, onga ko kitari shite imasu. Gumamit ako ng pattern na tari, tari, deshite imasu. Tandaan nyo po, ganyan po yung tari, 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 deshimasu. So, yasumi no toki eiga o mitari, onga ko kitari shite imasu. Ang ibig sabihin po nito ay so, kapag rest day, nanonood ng movie, nakikinig ng music at iba pa. Kapag rest day, nanonood ng movie, nakikinig ng music at iba pa. Okay? Ganyan po sa nani o shite imasu ka. Tandaan ninyo, kapag hinahanap po ninyo yung sa gitna, so yan po is don na toki, then ano yung sentence to po ninyo. Kapag naman po yung ano yung gagawin po ninyo para masolusyonan nyo po yung isa, yan po is dou shimasu ka. Halimbawa, pwede mong sabihin po din na, samui toki dou shimasu ka? Okay po, kapag malamig, ano yung ginagawa mo para masolusyonan mo yon? Okay, ano mong ginagawa natin? Kumakain tayo na mainit na soup, so atatakay, supo o tabimas, ganun po siya. Okay, kapag nani o shimasu ka, sa oras na ganun nangyayari po yun, ano yung normal o ano yung ginagawa mo? Yun lang po, wala kang solusyonan, sinasabi mo lang kung ano po yung ginagawa mo. Okay, so tandaan po ninyo yung mga possible po na interrogative po para po sa toki pong yan. Ngayon naman po is bibigyan ko po kayo ng short quiz po para sa toki. Okay? Naglagay lang po tayo dito ng subject po, din nilalagay po ninyo kung toki, then depende po yan sa dulo. Okay? So ngayon, bibigyan ko na po kayo ng unang example. Meron po akong second dito. Okay? Dito na lang po tayo sa baba pala. Okay? Hasami. Hasami ang ibig sabihin po niyan is gunting. So, kami o blank toki tsukaimasu. Okay. So, hasami wa kami o blank toki tsukaimasu. Ibig sabihin, sa anong oras niya ginagamit itong gunting. So, hasami wa kami o. So, ang tamang sagot po dyan is kiru toki tsukaimasu. Hasami wa kami o kiru toki tsukaimasu. Ibig sabihin, ang gunting ay ginagamit kapag puputol ng papel. Ganun po siya. Ganun din po yung gagawin nyo po sa tatlong to. Okay po? Ngayon, kung sasagutan po ninyo, i-post po ninyo kasi sasagutan ko na po agad to para malaman po ninyo kung tama po ba kayo or mali po. Okay? So, ngayon, ito po ang sa number 1. So, second po, yan po yung sabon.
Te o blank to kitsukaimasu. Kailan po ba ginagamit ang sabon sa kamay? So yan po isang sagot po dito ay araw. So second, wate o araw to kitsukaimasu. Ibig sabihin, ang sabon ay ginagamit kapag maghuhugas ng kamay. Ganun po siya. Okay, o kaya kapag maghuhugas ng kamay, ang sabon ay ginagamit po. Okay? Next po, paso po to wa blank toki irimas. Okay po, paso po to wa. So paso po to wa, ganito po siya. Pwede nyo pong sabihin na ganito. So gai koku e ikutoki irimas. Paso po to wa, gai koku e ikutoki irimas. Ibig sabihin, ang passport ay ginagamit kapag pupunta ng ibang bansa. Ganun po ang pinakamalapit po. Bawal po sabihin na gai koku no toki. Hindi po, gai koku e ikutoki. Okay, next po, kasa blank wa toki tsukaimasu. Okay po, ngayon, kailan daw po ba ginagamit ang payong? So ang payong naman po, yan please, pwede nyo pong sabihin na now, yan is ame, no. Pwede rin naman pong verb. Pwede nyo pong sabihin na ame ga furuto kitsukaimasu. Ang payong ay ginagamit kapag umuulan or kapag uulan po. So yun po, ayan. Kung tama po ninyo pares, at least naiintindihan po ninyo. Kung hindi naman po, okay lang po yan. At least kaya nyo po mag-try para mas maintindihan po ninyo yung lesson 23 po natin.